Mga bossing, eto yung sinasabi ko sa inyo, oh. Naku po! Manggagalaiti na naman mga DDS dito, mga bossing. Eh bakit ayaw nilang nakakakita ang Pangulo na gumagawa ng mabuti? Ayaw nilang nakakakita sa Pangulo na nakakapagligtas po ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na mga OFW. Ayaw nila ho niyan, mga bossing. Ayaw nila yung mga ganyang balita. Ang gusto nila, yung talagang, merong namatay dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganito, ganyan. Hindi maipagtanggol ng Pilipinas ang ating mga karapatan dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yung mga gusto nila, mga bossing. Eto, ano po ba yung hatid namin para sa inyo? No? Marcos thanks Cambodian King for pardoning 13 Pinay, no, surrogates. Ayan. Mga kababayan. Ito pong balita na ito, mga bossing, binasa ko po ng maigi, no? 4 na taon ho dapat makukulong yung 13 Pilipina, mga bossing, na, ayan nga, yung surrogates. Pinag-usap-usapan namin mga bossing, yung about sa surrogates. Anong ho ba yun? Yung tipo ho bang ikaw magpapaanak, no? O pupunlaan ka para ikaw yung magbigay ng buhay doon sa isang bata at pagkatapos ho, mga kababayan, may kapalit na bayad. Hindi lang ho sa ibang bansa nangyayari yan. Sa Pilipinas din ho, nangyayari, mga bossing. Bawal pala yun. Ano? Kala ko okay lang yung ganun. Pero anyway, kung gagawin mo kasi ng negosyo at business, talaga namang hindi katanggap-tanggap po, mga boss. Di ba? Nailigtas po. Dapat 4 na taon silang makukulong dahil po dyan, mga boss. Ano po? Pero kinausap ng ating presidente, kinausap ng gobyerno ng Pilipinas upang sa ganon, mapardon, mabigyan ng pardon. At ang kapalito, uwi na lang sila sa Pilipinas, mga bossing. Sabi ni Magnet, paano ko bababasahin yan? Magnet o Magnate? Malaki utang na loob ng Cambodia sa atin dahil matapos ang gyera at kaguluhan, maraming mga teachers at healthcare workers na tumulong sa kanila ay mga Pilipino. Di ho ba, mga bossing? Napapansin nyo ho ang ating Pangulo? Miski po nasa labas tayo ng Pilipinas, tuloy-tuloy po, mga bossing, ang pagtulong. Tuloy-tuloy po ang serbisyo ng Pangulo. Hindi natin maramdaman sa kanya na pinababayaan tayo. Nung ilang mga buwan lang ho, mga kababayan. Sino po yung napauwi? Di ba si Mary Jane Veloso, mga bossing? Sa tagal-tagal po ng pagdurusa nung tao, yun, nakauwi po. Pero nung dating Pangulong Duterte, bahala ka dyan. Kaya mo na yan, no? Bitayin nyo kung gusto nyo bitayin. Di ba, mga kababayan? Pero ang Pangulo po, si Pangulong Bongbong Marcos, walang iniiwan. Lahat po, mga kababayan, sama-sama, loob at labas ng bansa, sisikapin namin na matulungan kayo. Di ba, mga bossing? Pero ako hindi ko alam na bawal to. Hindi ko alam na bawal. Actually, kapag ka naman ginawa mong negosyo na talaga o pinagkakitaan mo na yung isang bagay na yan, sobra na. No? Kasi sa Pilipinas, nung nandyan ako, may mga kilala ko yung mga yung mga baog, yung hindi mga magkaanak. Tapos may magbo-volunteer. Sa akin na lang, sige, okay lang. Tapos ibibigay ko sa inyo yung bata bilang kumbaga, tulong ko na sa inyo para magkaanak kayo. Yung gano'n. Doon sa ibang bansa minsan makulit din yung mga kababayan natin. Alam ng bawal, yun pa yung ginagawa. Alam nilang malalagay sa alanganin yung kanilang sitwasyon. Yun pa ang kanilang ginagawa. Di ba? Sabi ni Warshak, padapa, laban, line up, wag iboto. Ay, naku, salamat sa pagpapaalala. Panigurado, no? Mahirap iboto yan. Shiro Kanzaki, pinabayaan ni Duterte
Yang si Mary Jane Veloso. O, tingnan nyo naman sa ating Pangulo ngayon. Yung mga OFW na dyan, na hindi naman alam talaga kung ano ang mga nangyayari. At nakikinig lang doon sa mga panira ng dating Pangulo at doon sa kampo ng mga DDS. Panira kayo ng panira, naniniwala kayo doon sa pagsira sa ating Pangulo. Baka mamaya ang ending nyo, kinailangan nyo ang tulong ng ating gobyerno. Ang ending nyo, kay Pangulong Bongbong Marcos din kayo babagsak, nahihingi ng tulong. O, di ba? Aalamin din natin kung ano yung katotohanan. Huwag tayong mabulag, no? Dahil idolo nyo lang sila. Huwag tayong, papaniwalaan ko tong si Duterte kahit wala namang ebidensya. Bakit? Idol ko to Ano? Ang tagal-tagal ng ang tagal-tagal ko nang hinahangaan to Oh. Pero kitang-kita na ho talaga nila, mga kababayan, yung mga kabulastugan nung sila po ay namumuno. Di ba? Pero pikit mata na lang mga bossing. Mapapahiya nga kasi. Ganun. Hindi ho kagaya nitong ating Pangulo, loob at labas ng bansa, no? Basta Pilipino, susubukan natin, na masolusyonan ang kanilang problema. Ilan na ho yan, mga kababayan. Mary Jane Veloso, tapos ngayon 13. Kahit nasabihin natin 4 na taon lang makukulong yung mga yan, napakahaba pa din po nun. Napakahaba nung panahon na yon na mawawalay ka sa yung mga mahal sa buhay. Sana naman pag-uwi nyo, huwag nyo nang gawin yan. Di ba? Mga bossing, mas okay yung gumagawa tayo ng gumagawa tayo ng pinagkakakitaan ng parehas. Masarap sa pakiramdam yan. Hindi yung puro illegal ang gagawin natin, kumita lang ng malaking pera. Huwag ganun. Tsaka, baka pag-uwi ninyo, alukin kayo ng mga rally-rally nila. Alukin kayo sa Mautog. Sumama na lang kayo sa Mautog. Dito merong 500, sabi, di ba? Tapos 200 lang daw ang sabi nung na-interview. 500 sabi, pero 200 lang yung inabot. Huwag kayong papabiktima doon, okay? Wala yun. Hindi totoo yung mga gano'n. Sabi ni ang bagong Pilipinas, hanggat maaari kung ipagkaloob nawa ng Ama, si PBBM na ang mamuno hanggang sa kaya niya. Forever ata ang gusto nyo, sir.